Sa gitna ng gabi, hitman na si Jason Rencho ay nagmaneho papunta sa kanyang susunod na biktima. Nagpapapark sa labas ng toy factory upang magmasid. Una sa loob, sikat na tagagawa ng laruan si Hans Morris ay nasa pagawaan. Tinitingnan ang pinakabagong produksyon ng laruan. Sinisiguro niyang maayos ang lahat at iniwan ang limitadong edisyon na kahon na may magandang kahon ng musika ng engkanto na tumutugtog ng nakakapagpakalma na himig. Naakit ng diwata, dinala ni Hans siya, isinasara ang pagawaan sa likod. Pumunta siya sa opisina, kailangan niyang buksan gamit ang espesyal na keycard. Nakatingin siya sa litrato ng ina, nilagdaan ng pagmamahal at nakakatawang mukha. Nang makita ni Jason si Jason sa opisina, naghanda siyang magtrabaho. Sinuot niya ang dalawang sapatos, guwantes, at siniguradong may silencer ang baril. Nagsusuot siya ng maskara at sombrero para itago ang mukha. Di nagtagal, narinig ng gwardya ang ingay at umalis sa opisina upang maghanap ng telepono. Na may mensahe na ito ay isang bomba na malapit sumabog. Nagsimula ang countdown. Nagpanik ang gwardya at ginamit ang keycard para buksan ang pinto. Kukuha siya ng telepono. Balak itapon ito. Nahuli ni Jason siya ng hindi inasahan at mabilis na inantok gamit ang pampakalma. Kinuha niya ang telepono at pinatay ito bago nakawin ang susi ng gwardya. Pagkatapos kunin ang pana at itago ang katawan, si Jason ay pumasok at sinuri ang mga kamera ng seguridad. Napansin ang isa pang gwardya na papasok. Pinatay ni Jason ang lahat ng kamera gamit ang nakaw na susi at sinundan ng ibang gwardya. Pinapaputok siya ng isa pang pampatulog. Pagkatapos ay tumalon siya sa gwardya at hinawakan siya para itapon sa lupa, hanggang sa umepekto ang sedative. Itinatago ni Jason ang katawan at umakyat, binubuksan ang opisina ng CEO gamit ang keycard ng gwardya. Tumayo si Han nang makita siya at halos walang tunog bago siya barilin ni Jason ng maraming beses. Mabilis siyang pinatay. Pagkatapos, tiningnan ni Jason ang boto ni Hans upang matiyak na siya ay patay, at nakita na nabasag ang frame ng litrato ng ina nang mahulog ang katawan. Napansin ang kakaibang lagda, nakita rin niya ang music box at nakinig sa musika bago ito dalhin sa kanya. Mga sandali mamaya, si Jason ay nasa eroplano pauwi. Gumagamit siya ng burner phone para i-text ang kumuha sa kanya. Sinasabihan silang i-confirm ang pagkamatay ni Han at ipadala ang pera. Nang tanungin ng katabing pasahero si Jason kung mayroon siyang chewing gum, binuksan niya ang bag niya at nagulat sa ferry na nagsimulang maging nakakatakot. Nalilito ang ibang pasahero sa reaksyon niya, pero si Jason ay ngumiti ng normal habang ibinibigay sa kanya ang baril. Ilang oras na ang nakalipas sa paliparan. Nakita ni Jason sa balita na ang kamatayan ni Hans ay alam na ng publiko at ng mga pulis na may bayarang mamamatay tao ang pumatay. Then Jason ay sumakay sa escalator at nainip sa laruan ng sanggol na dala ng isang batang babae. Hindi siya komportable kaya kailangan niyang umiwas. Bumalik na si Jason. Lumilingon sa kanyang gusali at di maiiwasang mapansin ang isa pang laruan sa harap ng mesa, na pag-aari din ni Hans Brand. Pagbalik niya sa apartment, nakita ni Jason ang laruan na pato na iniwan niya sa pool. Nagdulot ito sa kanya ng labis na nerbiyos kaya't nagpasya siyang iwan ito sa balkonahe. Pagkatapos maligo, kinuha ni Jason ang kahon ng musika ng ferry mula sa bag at inilagay ito sa salamin na cabinet kung saan siya nag-iingat ng alaala ng bawat taong pinatay. Then he checks his computer and sees his payment has been transferred. May isa pang trabaho para sa kanya sa London, pero unang nagdesisyon si Jason na matulog sandali. Sa gabi, nagising si Jason sa tunog ng doorbell at tiningnan ang security camera upang makita ang receptionist na nag-iwan ng package sa pinto. Dinala ni Jason at napansin na walang impormasyon ng nagpadala. Ngunit, napansin niya ang parehong maliit na mukha na nakita sa larawan ng ina ni Hans na gumagamit ng kutsilyo. Maingat na binubuksan ni Jason ang pakete. Umaasang ito ay isang patibong. Pagkatapos ng dahan-dahang pagputol ng papel, nagulat siya nang makita ang kahon ng mga laruan na sundalo kasama ang mga armas at sasakyan. Ang logo ng tatak ay nagpapahiwatig na ito ay mula sa pabrika ni Hans at may sticker na nag-aanunsyo ng bonus sorpresa. Muli, maingat na binuksan ni Jason ang kahon at gumamit ng flashlight upang matiyak na hindi ito bomba. Sa kanya lubos na binuksan ang kahon at kinumpirma na ito'y mga laruan lamang. Naguguluhang Jesus ay bumalik sa papel upang tingnan ang maliit na mukha at may pagdududa. Kaya niya itong sinuri kasama ang sundalo. Ngunit, wala siyang nakikitang kakaiba, kaya't iniiwan na niya ito at pupunta sa kanyang bar upang kumuha ng lata ng soda. Narinig ni Jason ang ingay at nakita niyang nahulog ang kahon ng laruan mula sa counter. Nangangaligkig na naman. Tumitig si Jason dito sandali bago suriin ang kabilang bahagi ng counter para sa anumang kahina-hinalang gawain. Walang laman, kaya pumunta siya sa kahon muli at nagulat na makita itong walang laman. Pagdating ng oras, gumalaw ang mga kurtina at si Jason ay nagmadaling sumilip, ngunit wala siyang nakita. Biglang namatay ang ilaw, at nang tingnan ito ni Jason, natuklasan niyang naputol ang plug cable. Susunod, nakita niya ang ilaw na umausok sa kusina rin. Nang lumapit siya upang imbestigahan, naramdaman niyang sumasakit ang kanyang paa. Si Jason ay umatras at kinuha ang mahiwagang bagay na tumusok sa kanya, at natuklasan na ito ay laruan ng army. Pagkatapos ay yumuko si Jason upang tingnan sa ilalim ng muebles at may tumama sa kanya ng maliliit na bala. Agad siyang umatras upang magtago habang hinahawakan ang maliliit na peklat. Kinukumpirma na ang bala ay maliit ngunit nakakasira pa rin. Nang subukan niyang tingnan muli, muling umapoy ang apoy at isang maliit na missile ang lumipad. Tinamaan siya sa binti na may pagsabog na sapat upang sunugin ang kanyang pantalon at laman. Si Jason ay gumulong sa sahig upang magtago sa likod ng hakbang, at nang magpatuloy ang apoy, nagmadali siyang magtago sa banyo. Matapos suriin ang kanyang sugat sa salamin,
Kinuha ni Jason ang mas maliit at binuksan ang pinto para sumilip. Ang apoy ay patuloy na umaapoy. Unti-unting winawasak ang lahat ng ilaw at electronics sa apartment. Dumaan ang missile sa ilaw at nagsimula ng apoy. Biglang huminto ang mga bala, at doon lang napansin ng kaaway si Jason. Isa pang missile ang tumama at sinira ang salamin, nagdulot ng mga piraso para saktan si Jason. Agad niyang isinara ang pinto at inalis ang mga piraso sa kanyang balat. Napansin niyang mayroon na siyang higit pang sugat. Dahil konektado ang banyo sa kanyang silid tulugan, nagmadali siyang pumunta sa mesa sa tabi ng kama at kinuha ang baril na nakatago roon. Si Jason ay lumabas at nagsimulang bumalik ng bala sa kaaway na nakatago sa sopa. Patuloy siyang tinatamaan ng mga bala, pero nakakaiwas siya sa mga papalapit na missile. Mabilis tumawid sa apartment, dumarating si Hason sa bar at umiinom ng alak mula sa bote bago kumuha ng isa pa. Nakatagong sandata binuksan niya ang apoy muli, sa pagkakataong ito habang papalapit sa sopa at inaalis ang muebles. Kapag hindi na tumutuloy sa pagbaril ang kaaway, inaalis niya ang mga unan sa sopa at nagsisimulang bumaril dito habang sumisigaw. Kapag naubos ang bala, kinuha niya ang kanyang baril at binunot ang sopa upang makita ang kalaban, ang mga laruan sundalo mula sa kahon. Maraming sa kanila ang patay, ngunit ang mga nakaligtas ay nag-regroup at nangangalap ng mga sasakyan o armas. Si Jason ay nagbibigay ng duwa tamang-tama sa kanila bago muling magbukas ng apoy ang iba, kaya't nagpapaputok siya ng higit pang salin. Ilang sundalo ang nakasakay sa helicopter, biglang lumipad at naglunsad ng misil. Si Jason ay umiiwas sa tamang oras, at sinira ng mga misil ang kanyang bar sa maliliit ngunit makapangyarihang pagsabog. Pagkatapos, ang mga helicopter ay lumipad sa mukha at kamay ni Jason. Pinutol siya ng rotor at dahilan para mahulog ang baril. Agad ibinabalik ni Hason. Pumutok ang isa sa mga helicopter, pero nagbigay ito ng pagkakataon sa iba upang simulan ang pagbaril ng mga misil muli. Wala nang choice si Jason kundi tumakbo pabalik sa banyo. Pagkatapos isara ang pinto, tumingin siya sa salamin at nagulat sa dugo na umaagos sa kanya. Pawis na kamay, nililinis ang sugat at dinidisimpekta, nagdudulot ng panginginig sa sakit. Uminom siya ng kaunting tubig upang kumalma bago maingat na i-bandage ang kamay. Bigla, may missile na humampas sa pinto at pumasok ang laruan na helicopter. Si Jason ay mabilis mag-isip at gumagamit ng tuwalya upang hulihin ito. Itinapon niya ito sa lupa upang malupig ito ng galit. May isa pang helicopter na dumating at nagpapalabas ng missile, pero hindi sapat ang pagsabog para mapigilan si Jason. Kinuha niya ang baril at nagpapaputok, dahilan para lumipad ang helicopter palabas ng banyo. Tinitiyak ni Jason na ang helikoptero ay hindi nasa labas. Kinuha niya ang tuwalya at itinapon ang sira-sirang laruan sa inidoro bago ito hugasan. Ngayon maaari niyang gamitin ang tuwalya upang takpan ang butas sa pinto. Narinig ang ingay sa loob ng banyo. In-flush ni Jason ito muli. Ngunit patuloy ang paguga. Pinapalo niya ang takip pero walang epekto, kaya kinuha ang pang-ukit ng buhok at itinapon ito sa inidoro. Ang naging short circuit ay pumapatay sa mga sundalo, ngunit pinapatay din ang ilaw sa banyo. Hindi alam ang gagawin, umupo si Jason at naghintay. Nakakita siya ng karayom at sinulid, kaya ginamit ito para tahiin ang sugat sa binti. Pagkatapos uminom ng tubig, napansin niyang may insekto spray na nahulog mula sa kabinet at inilagay ito sa bulsa bilang sandata. Sa sandaling iyon, may nakita siyang kumikilos sa pinto. Naghanda siyang bumangga, tanging makita ang papel na itinutulak sa loob. Pagkatapos umalis ng mga sundalo, kinuha ni Hason ang papel at nakita ang salitang sumuko, kaya't nagsulat siya ng insulto dito bago ito ibalik. Inilipat niya ang tuwalya, tumingin sa labas at nakita ang mga sundalo na nagpapaputok. Isang kanyon, nakaiwas si Hason sa tamang oras habang ang bola ay gumawa ng mas malaking butas sa pintuan. Patuloy ang pagkakasabog, nilalamon ang pinto hanggang sa halos wala ng kahoy na natira. Walang ibang paraan si Jason kundi umakyat sa bintana, na inilalagay siya sa napakapait na gilid ng lungsod. Si Jason ay naglalakad sa paligid at nagtago sa likod ng pader bago lumabas ang helicopter, kaya't hindi siya nakita. Kaya't si Jason ay patuloy na gumagalaw, naglalakad ng mabagal patungo sa ibang bintana. Sa sandaling iyon, nakita siya ng helicopter na nagpapaputok sa kanyang mukha isang beses bago ito mawalan ng bala. Si Jason ay nakakaiwas na mahulog at nagpapaputok, ubos na rin ang kanyang bala. Gayunpaman, isa lang ang sapat para magliyab ang helicopter at mag-crash ito. Pagkatapos, si Jason ay patuloy na gumagalaw sa gilid ng gusali habang humaharap sa matinding sugat sa tainga. Sa paghawak sa isang tubo, umikot siya sa gusali at nahulog. Nalalaglag, pero swerte siya at bumaba sa balkonaheng, nagtago sa likod ng grill. Tumingin siya sa loob at nakita ang mga sundalo na magkakasama para gumawa ng plano gamit ang kanilang huling kanyon. Sinusubukan ni Jason na mag-isip, tinitingnan ang grill at natagpuan ang pato, isang posporo, at extinguisher. Ilang segundo ang lumipas, lumabas ang patong lumalangoy sa pool. Lumapit ang mga sundalo upang imbestigahan, na nag-iwan ng pwesto sa pinto para makapasok si Jason. Sinorpresa niya ang mga sundalo gamit ang extinguisher sa kanila, ngunit may pangalawang grupo na lumapit mula sa likod. Mabilis na nagpapaputok at sinira ang isa sa mga alaala sa cabinet. Si Jason ay nahihirapan sa lighter, pero nagawa itong buksan at pinagsama sa spray ng insekto, na naging flamethrower na ginamit niya upang sunugin ang mga sundalo. Ang laruan ng truck ay bumangga sa muebles at sumigaw si Hason ng kasiyahan bago niya inisan ang natitirang mga sundalo. Pagkatapos magdulot ng sapat na pinsala, kumuha siya ng kutsilyo at naghiwa. Lahat ng mga sundalo ay nasa maraming piraso. Sinaksak niya rin ang isa para makita itong kumilos sa sakit.
Bigla, ang mga sundalo at bula ay pinapaputok ang pato habang ang pangapula ay nauubos. Bago nila masaktan si Hyson, tinamaan niya sila gamit ang sariling kahon nila. Sa pag-iisip na wala na, kinokolekta ni Jason ang lahat ng sirang laruan at tinitingnan, ngunit wala siyang natagpuang espesyal dito. Binibilang niya silang lahat at chinecheck ang mga numero sa kahon upang matiyak na walang nakatakas. Then itinapon ang mga ito sa basurahan at pinatakbo ito para gawing alikabok ang mga laruan. Matapos linisin ng maayos ang sugat, si Jason ay pumasok sa pool upang mag-relax. Bigla, narinig ang ingay at naramdaman ang sakit sa braso. Agkaagad siyang lumabas ng pool at tumingin sa tubig, ngunit wala siyang nakita na kakaiba. Ang hiwa sa pulso ay medyo malalim, kaya't binalot ni Jason ito ng tuwalya bago umalis upang magtago sa silid tulugan. Doon ay sinisikap niyang tahiin ang sugat, ngunit, kanyang mga kamay, nanginginig ng labis na hindi niya maipasok ang sinulid sa karayom. Sa huli, si Jason ay nagbabalot ng bagong sugat at nagbihis bago lumabas. Laging nakamasid sa kanyang paligid, kinuha niya ang magnet na may mga emergency number mula sa ref at nagsimulang umatras palabas ng apartment nang hindi matatakot sa biglaang atake. Pindot ni Jason ang buton sa elevator, pero hindi siya makapagpahinga dahil may naririnig siyang gumagalaw sa bubong. Ang ingay ay nagsimulang gumalaw, nangangahulugang may pumasok sa mekanismo ng elevator. Bigla, may narinig na putok sa panel, nagdulot ng pagpatay ng ilaw at pagtigil ng elevator. Bumukas ang hatch sa kisame, nalantad ang isang sundalo. Mas malaki at mas malakas ito kaysa sa iba. Habang tumatalo ng sundalo, sinusubukan ni Jason na sundan ito gamit ang mahina niyang flashlight. Ngunit, masyadong mabilis ang galaw nito at nagsimula ng putulin ang mga binti ni Jason. Tumatalon ito at nagdadagdag ng hiwa sa kanyang braso, na mabilis na tinatakpan ni Jason gamit ang sinturon upang maiwasan ang pagdudugo. Nang lumingon si Jason, nakita niyang umuungal ang sundalo mula sa panel bago ito umakyat sa hatch. Noong sandaling iyon, pagsabog ang nangyari sa itaas ng elevator. Nagpagulantang dito, isang desperadong Jason ang tumalon hanggang sa umabot sa butas at umakyat. Natutuklasang siya ay naiipit sa pagitan ng mga palapag. Bigla, may isa pang pagsabog sa kanyang mga paa, at nakita niya ang sundalo sa itaas na handang pumatay. Nakikita ni Jason ang pangalawang elevator na dumarating, kaya tumalon siya rito para makaiwas. Ang elevator ay bumababa. Tumalon si Jason. Masakit ang pagbagsak niya. Pinindot niya ang buton. Iniisip na ligtas siya. Sinundan siya ng sundalo sa pamamagitan ng pagtatago sa sapatos at ngayoy umaakyat sa kanyang katawan. Umungol ito sa kanya, at umungol si Jason pabalik bago simulan ng sundalo ang pagsaksak, ngunit mabilis siyang naitulak palayo. Dumating ang elevator sa sandaling iyon. Ang pagtanggap at pagbukas ng mga pinto, ngunit nawalan ng malay si Jason. Lumapit ang sundalo upang tapusin ang trabaho, ngunit natagpuan na nagkukunwari si Jason. Kinuha niya ang laruan, at itinulak ito sa gilid kung saan isasara ang pinto. Ang maliit na tao ay iniunat ang mga braso upang pigilan sila, ngunit hindi siya sapat na malakas, at ang pinto ay patuloy na nagsasara. Narinig ni Jason ang beep at lumapit sa laruan, natuklasan ang bomba sa bag nito. Tumatawa siya sa pagkatalo bago sumabog ang bomba, nagdudulot ng malakas na pagsabog na nagpapalipad ng apoy sa lagusan. Pabalik sa apartment, natanggal ang sticker sa kahon na nagpapakita ng bonus na sorpresa mula sa inanihan, isang komando at thermonuclear na armas. Sa kabinet, naglalaro ng awit ang diwata.